Magandang hapon po. Isang truck ang nadisgrasya sa Antipolo City. 4 ang sugatan sa aksidente. Tumagilid ang truck matapos sumadsad sa gutter sa palusong na kalsada sa barangay Mambugan kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Natapon ang kargang buhangin ng truck na kinuha naman ng ilang residente. 3 sakay ng truck at isang bata nagbibisikleta na sugatan at dinala sa ospital. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang pagbulusok ng truck. May royal wedding na ipinagdiriwang po ngayon sa Brunei at kabilang sa mga imbitado si Pangulong Marcos. Bumiyahe kagabi ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Sultan Haj Hassanal Bolkiah ang Pangulo at iba pang heads of state sa royal banquet ngayong araw. Ngayong araw rin inaasahang uuwi ang first couple. Grande ang naging royal wedding noong Webes ni Prince Abdul Matin at ni Yang Mulya Dayang Anisha Rosna binti Adam na isang negosyante at may-ari ng fashion brand at tourism company. 10 araw ang pagdiriwang na nagsimula noong January 7. Samantala, isang babaeng OFW ang itinumba sa Tagum City. Sa Ilocos Sur, na disgrasya naman ang isang bus dahil sa driver na nakatulog. Ang mga balita sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Bus sumalpok sa gilid ng bundok sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver ng pampasaherong bus kaya dumiretso ito. Ligtas naman ang mga sakay nito. Nagkausap na rin ang kawani ng DPWH at driver ng bus para sa pagkasaayos ng mga nasirang signages. Babaeng OFW patay sa pamamaril sa Tagum City, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, makikipagkita ang biktima sa kanyang abogado para sa refund kaugnay sa di na prosesong dokumento sa kanyang annulment. Tinitignan ng pulisya kung may kinalaman ng krimen sa posibleng away ng biktima at kanyang mister, gayon din ang annulment nila. Naunang sinabi ng kaanak ng biktima na wala raw silang nalalamang away ng dating mag-asawa. Sa Candelaria, Quezon, konduktor ng bus napatay habang umaawat sa away kalsada. Ayon sa pulisya, binaril ang biktima habang namamagitan sa sagutan ng bus driver at isang rider na muntik na raw nilang masagi. Agad tumakas ang rider na suspect. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ng biktima at bus driver. Rider patay matapos sumalpok ng nakasalubong na truck sa Laurel, Batangas. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng highway at napunta ito sa linya ng ELF truck. Dead on arrival sa ospital habang sugatan ang sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkausap na raw ang magkabilang panig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dinumog ang pista ng Santo Niño de Pandacan sa Maynila. Maaga pa lang ay dumagundong na ang mga tambol bilang simula ng kasiyahan sa lugar. Bit-bit ang kanya-kanyang imahe ng Santo Niño, sabay-sabay naglakad ang mga deboto patungo sa Santo Niño de Pandacan Parish Church. At sa tala ng Manila Police District, nasa 11,000 ang nakisaya sa pista at lumahok sa pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño. Isang taxi driver sa Cebu City ang nag-aalok ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Kilalanin siya sa balitang nakaka-good vibes. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Siguradong mapapapara ka sa taxi na ito sa Cebu City. May tarpaulin na agaw pansin at dahil birthday daw ng taxi driver, free ride sa commuters ang hatid niyang good vibes. Pasasalamat daw ito ni Abdon Verdida sa mga biyayang natanggap niya mula sa Santo Niño. Pasalamat ni sa Senyor Santo Niño ug sa Ginoo nga naabot pa ko aning mga idara. Paraan niya din raw ito para pasalamatan ang publiko na nakatulong para itaguyod ang 4 na anak. 5 taon na niya itong ginagawa tuwing birthday niya. Ano naman kaya ang say ng kanyang misis? Support lang ko kay Kuan, mamayang gusto. Yaman nasundan. Sa pinakabagong birthday wish ni Abdon, hiling niya na mabigyan pa ng mas maraming taon at makapagbigay ng free ride hanggang siya'y makapagretiro. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok
24 Oras. Kapuso, pangarap mo ba maging piloto o masubukang magpalipad kahit sa isang araw lang? Pwede na po yan masubukan sa kabubukas lang na kauna-unahang recreational flight simulator facility sa Pilipinas. Pasyalan po yan sa pagtutok ni Jamie Santos. Nangarap ka rin bang makapagpalipad ng eroplano? Pwes, pwede nang hindi lang eroplanong papel ang iyong paliparin. Dahil ngayon, binuksan na ang kauna-unahang recreational flight simulator sa bansa. This is an avenue para to check, may passion ba talaga ako maging piloto? So instead of paying millions, you can just pay below 10,000 para at least maramdaman nyo just to fly, get to feel what it's like to be an airline pilot. Pagpasok, may check-in counter. Aircraft fields talaga dito dahil may pa-jet bridge na hanggang control room, check. Meron yan dito. Pwede mo nang tuparin ang iyong dream maging pilot dahil pwede ka maging airline pilot for a day gamit ang kanilang Airbus A320 flight simulator. Mararanasan mong maupo sa cockpit ng eroplano at makapag-operate ng iba't ibang gears at buttons para makapagpalipad at landing ng eroplano. Meron kami mga flight coaches na they are given a training para bigyan yung mga, especially mga zero knowledge, yung mga aspiring pilots, frustrated pilots. Natuturuan talaga namin sila just the basic how to fly the plane, how to move the plane, how to maneuver the plane. Galing United Kingdom ang flight simulator. Mismong si Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa ring piloto ang nagpasinaya. Sa mga nais sumubok, pwedeng mamili mula sa 30 to 120-minute session kasama na ang pre- and post-flight briefing sa halagang mahigit 8,000 piso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Tumaob ang isang kotse matapos bumangga sa plant box sa gilid ng kalsada sa White Plains Avenue, Quezon City. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng MMDA para itayo ito. Bagya naman bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa MMDA, hindi malubhang nasaktan ang driver pero inaalam kung nakainom siya dahil amoy alak umano. Wala po siyang pahayag. Kahit sino manghihinayang kung ang tone-toneladang repolyong nasa 30,000 to 50,000 pesos ang halaga, itinapon na lang. Gaya ng mga repolyong itinapon sa bangin sa Tinoc, Ifugao matapos tanggihan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Wala pong bumibili, ma'am. Tsaka mababa yung presyo kaya inuhin na lang namin. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil sa magandang ani mula Disyembre, sumobra ang supply ng repolyo maging sayote at carrots, kaya bumagsak ang presyo ng mga ito. May mga truck na pinadala ang PH sa Benguet para at least madala yung mga vegetables dito sa Metro Manila. So magandang direction yun. Pero ang problema talaga, marami talagang gulay niya. Kung sa Ifugao itinatapon lang ang mga repolyo, sa ilang palengke sa Maynila at Quezon City, nasa 40 to 50 pesos kada kilo ang benta ng mga yan. Dati binibili ko sa repolyo 70, minsan 50, ngayon kumura na ngayon 40. Sa Blumentritt Market, bumaba ang presyo ng mga gulay galing Benguet kumpara noong Disyembre ayon sa mga nagtitinda. Pero tumaas ang presyo ng ilang gulay Tagalog sa Commonwealth Market tulad ng sitaw, talong at ampalaya. Wala raw problema sa supply ng bigas sa dalawang palengke kung saan may mabibiling 52 to 53 pesos per kilo na bigas. Yun nga lang. Okay naman po siya, kaso lang po matumal lang po talaga araw-araw sa sobrang taas ng presyo ng bigas. Kung dati po, tumutubo po kami ng 5 pesos per kilo. Ngayon siguro po mga 2 pesos na lang po. May supply naman po. Mataas lang po talaga. At para ibsan ang impact ng inaasahang dry spell dulot ng El Nino sa produksyon ng bigas sa bansa, nagsimula ng magpulong para sa mga intervention at strategy ang Department of Agriculture. Sabi ni Secretary Francisco Laurel Jr., kabilang dito ang pagbibigay ng binhi, fertilizer voucher at soil amelioration at biocontrol agents sa dry season para sa rice production na mula Disyembre hanggang Mayo kung kailan nangangailangan ng mas maraming tubig ang mga palayan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.
Kahit mukhang fearless, may greatest fear din daw ang Sangre star na si Gabby Garcia. At kung di siya artista, ano kaya ang dream job niya? Alamin ang kanyang soft personal side sa chika ni Katatibaya. This 2024, patutunayan pa ni Sparkle star and global endorser Gabby Garcia na she is a goal-getter. Gusto lalo ni Gabby na maging well-rounded sa buhay as a showbiz personality and as an entrepreneur, lalo ngayong may ilo-launch siyang new business. Inaabangan na rin ang pagbabalik niya as Alena sa much-awaited na Encantadia Chronicles Sangre. Nakatakda ring gumawa ng digital series si Gabby with Khalil Ramos. Requires a lot of mental preparation, and Khalil is with me naman. I appreciate comments from him, knowing na he's someone I trust and he's really good at his craft. Bukod sa pagiging actress and sought-after endorser, mas kilalanin pa natin si Gabby sa likod ng kamera. Ang favorite travel destination ni Gabby, anything to do with nature. Our recent trip to Jasper, Alberta, ng Canada, it was really breathtaking. Iba talaga nagagawa ng nature trip. Ano siya, detached siya from the chaotic world we live in, di ba? Isipin mo talagang walang signal, tapos you breathe clean air, and it's just you and your thoughts na talagang very, very good to restart. Ano naman kaya ang nagpapakilig kay Gabby? Yung makita ko yung parents ko na they're okay, that they're well. Ang greatest fear naman ni Gabby? Maging mag-isa na lang. At kung hindi isang aktres si Gabby, ano kaya ang ibang work na kanyang gustong i-pursue? Naging piloto ako. Yun. Ever since talaga, diba? Gusto ko talaga maging pilot. Kung hindi pilot, beauty queen. Pero like in professional talaga. Because my mom's a flight purser now. So, exposed talaga ako sa airline. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Winter na winter sa Amerika. Pero ang nararanasan doong winter storm, baha ang dulot sa maraming lugar sa East Coast. Maraming sasakyan doon ang nalubog sa tubig at nasa 13 milyong residente sa East Coast ang apektado. Sinalanta rin ang Midwest at Pacific Northwest ng Amerika kung saan libo-libo mga bahay at negosyo ang nawala ng kuryente. Una nagbabala ang US National Weather Service sa magdudulot ng makapal na snow at matinding lamig at pagulan ang winter storm. Libo-libong flights na ang naantala roon mula pa noong Biyernes. May nakasalubong na pambihirang hayop ang isang motorista sa Jensan. Isang pagong pero walang matigas na shell o bahay. Kuya Kim, ano na? Habang binabaybay sakay ng kanyang motor ang kalsadang ito sa General Santos, si Reyna Jane napaslow down ng isang hayop ang bigla raw tumawid sa kalsada. Isang pagong? Siyempre, ikaw, magtataka ka na yung isang pagong ay makikita mo sa gitna ng daan. Nakita ko tong pagong na to na dumadaan sa kalsada. Balak sana niya itong i-rescue. Yun nga lang, Nanlalaban ko talaga yung pagong, itong blazer ang makakalmot niya. Nararamdaman ko pa rin po yung sakit. kaya minabuti niyang isang guni ang pagong sa kakilala nitong empleyado ng Sendro o City Environment and Natural Resources Office ng Jensan. At dito na pag-alaman kung anong klaseng pagong ang kanyang nakasalubong. Isang Chinese softshell turtle. Paano nga ba ang tamang pag-handle sa ganitong klaseng pagong? Kuya Kim, bakit Chinese softshell turtle ang tawag sa mga Chinese softshell turtle? Kuya Kim, ano na? Ang mga Chinese softshell turtle o Pelodiscus sinensis, isang species ng softshell turtle na native sa Japan, Vietnam, China at Taiwan. Kumpara sa ibang pagong, yung shell niya ay malambot talaga. Iba yung hugis ng katawan niya. Wala silang hard shell o carapace di tulad ng ibang pagong. Hindi siya completely pumapasok. Pati yung mga binti niya, nakalabas sila dahil design sila for swimming talaga. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature, ang mga Chinese softshell turtle vulnerable o malapit ng maubos. Kabilang sa mga banta ng mga ito ay mga sakit, habitat loss at panguhuli ng naturang pagong para gawing pagkain. Gayunman ang mga Chinese softshell turtle peste dito sa ating bansa. Tinuturing kasi silang mga IAS o invasive alien species. Hindi dapat nakikita sa Pilipinas dahil mabilis siya dumami, nag-thrive siya sa bansa natin. Talagang peste sila kasi sinisira nila yung mga breeding facilities natin. In-outcompete nila yung ating mga native animal sa source ng pagkain. Samantala, dahil tila nanlalaban talaga ang Chinese
Chinese softshell turtle na nakasalubong ni Reyna Jane. Hindi ko pa talaga siya nakuha. Hayaan ko na lang muna po daw siya. Kung sino man po yung nakakita sa kanya, hindi ko pa sasaktan. Hindi namin recommend dyan is susubukan nyo kunin tapos pakawalan ulit. Pwede nyo silang itago or turn over sa DENR or sa mga wildlife conservation group kaysa hayaan silang nag-thrive sa ating environment. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Simula bukas mapapanood na ang Love, Die, Repeat na inabot ng halos 3 taon para makumpleto. Sina Mike Tan at Ina Pileo nagkwento tungkol sa kanilang experience sa paggawa ng serye. Narito ang aking chika. Bukod sa heavy drama, mga intense na eksena ang magbibigay kulay sa pinakabagong primetime serye ng GMA na Love, Die, Repeat. Umabot ng halos 3 taon para makumpleto ang serye. Matatandang itinigil muna ang taping nito dahil kinailangan ni Jenilyn Mercado na magpahinga para sa pagbubuntis niya. Nag-alala nga raw ang co-star niyang si Mike Tan dahil sobrang intense ang kanilang pagganap habang kinukunan ng eksena nila noon ni Jen. May eksena pa doon na hinata ko yung ulo niya tapos nilapit ko sa mukha ko. After that scene, kinabukasan, nalaman namin buntis siya, sabi ko. Okay lang kaya si Jen? Kasi every time na ginagawa ko yun, kinakamusta ko si Jen, kamusta? Okay ka lang ba? Aminadong nag-fangirl si Ina Pileo nang maka-eksena niya for the first time si Jenilyn. Lalo raw siyang napahanga sa Kapuso Ultimate Star nang malapitan niyang mapanood si Jen sa mga eksena. I'm really a fan. Like, pinapanood ko yung mga MMFF films niya before. I like her. Siyempre, when you're acting na with a person, you don't just see the result, diba? Nakikita mo yung how she prepares. Siyempre, kahit pa paano, yung tinitignan ko rin paano siya mag-prepare for a scene. And she's really good. Iikot ang kwento ng primetime series sa paulit-ulit na pagbabalik sa isang mapait na experience sa buhay ni na Angela played by Jenilyn at Bernard na gagampanan naman ni Sian Lim. Mapapanood na bukas ang Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Kasunod ng mga tigil pasada nung nakaraang buwan, may protest caravan naman kontra PUV modernization ng ilang transport group sa Martes. Nakatutok si Katrina Son. Sa Martes, January 16, maglulunsad ng malawakang transport protest ng Grupong Manibela o Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon kasama ang Grupong Piston. Sisimula ng caravan sa UP Diliman patungong Welcome Rotonda, papuntang Menjola hanggang makarating sa Supreme Court kung saan sila magpoprograma. Protest po ito, ma'am. Magkasama po ang Manibela at Piston upang ipanawagan sa ating Pangulo na itong mga deadline na ito ay itigil at ibalik yung ating validity ng 5 years po na prangkisa na nagpapahirap po sa atin ngayon na kaliwat ka ng hulihan. Malaking dagok daw kasi ang PUV modernization sa mga tsuper. Si Sonny Lataw, isa sa mga tsuper na posible raw mawala ng trabaho dahil dito. Sobrang hirap. Kawawa pamilya namin, ma'am. Balik sa bukid. Ang driver naman na si Rolando de la Cruz, nag-iisip na raw kung may maaari bang mapasukang ibang trabaho. Lalo na at may pinag-aaral pa siyang anak. Pero sa edad niyang 54 years old, mukhang mahihirapan na raw siya. Wala po kayong ma'am. Kung yun ang gusto po talaga nilang mahirap yung mababa, wala talaga. Sa edad po natin na to, mahirap na rin pong mag-apply po sa mga mga private o ano. Pero susubukan din po natin. Panawagan ng ibang tsuper, pakinggan sila ng Pangulo. Huwag na lang muna ipatupad kasi marami talagang masasagasaan kung ipapatupad yung ganitong sitwasyon na kuwan eh. Kailangan pilitin mong mag-consolidate ay hindi pa nga handa yung gobyerno para bigyan tayo ng mga bagong sasakyan. Sa mga ruta na walang nag-consolidate, special permit na lang ang hinihintay para makabiyahe roon ng mga jeepney driver o operator na nakapag-consolidate. Nag-aabang sila ng mga special permit from LTFRB para malaman nila kung sino ba sa kanila ang bibigyan ng pagkakataon na magsilbi sa ating mga mananakay. Paalala naman ng Office of Transportation Cooperatives sa mga kooperatiba, bawal pilitin ang mga miyembro kaugnay sa bibiling brand ng modern jeepney. Report sa amin because unang-una hindi maganda yun at bawal po yun.
walang mag-iimpluwensya, walang makikialam, walang mag-pressure ika nga sa pagbili kung anong brand karapatan niya nila. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, asahan po ang maulang panahon sa ilang lugar sa bansa bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulan sa Cagayan at Cordillera Region, pati na sa Mimaropa at Bicol Region. Sa Visayas, may tsansa ng ulan sa Eastern at Central Visayas, habang malawakang pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng thunderstorms. At kaninang alas 6:30 ng umaga, 20.2 degrees Celsius ang naitala sa Science Garden sa Quezon City. Sa ngayon ay pinakamababang temperatura sa NCR ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, habang hanging amihan ang umiiral sa Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas. Hindi lokohang dog show kundi pagandahan at pabonggahan ng mga fur baby at kanilang human ang rumampa sa isang fashion show na inspired ng mga piyesta sa Pilipinas. Ang mga nag-stand out, alamin sa usapang pets ni Jonathan Andal. Certified po-sionista ang mga asong rumampa sa isang dog fashion show sa Quezon City. Twinning ang mga aso sa costume ng kanilang fur parent na hango sa mga piyesta sa Pilipinas. In time for Dinagyang Festival ang makulay na costume ng mag-among ito. Meron ding Nagmaskara Festival. With matching dragon boat na props naman ang mag-among ito para sa Dragon Boat Festival. Best in Creative Attire ang chihuahuang si Sky na ang Pahiyas Festival-inspired na costume gawa sa recycled materials. Si Coco Chanel na chihuahua rin, Best Dressed Female Pooch at Fashionista Pooch. Gawa po yung damit ni Coco Chanel sa recycled na jeans. Pero di lang sustainable fashion ang kanilang advocacy. Gusto po namin i-promote na hindi po kumakain ng mga Pilipino ng aso. Tayo po ay mapagmahal sa ating mga pets. Bahagi ang fashion show ng 2024 Philippine Circuit Show na isa sa mga inaabangang dog show sa Asia. Bukod sa mga kompetisyon, isa rin daw sa mga dapat abangan ang pagtatampok sa mga Philippine Forest Dog o asong gubat. Patikim pa lang to. We have the first fun match to the Philippine Forest Dog. Noong nakaraang taon, formal na ipinakilala ng Philippine Canine Club ang asong gubat na isinusulong na maging opisyal na dog breed mula sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. There is no running away from GOT7 member Mark Tuan na nasa bansa para sa Philippine leg ng kanyang The Other Side Asia Tour. At mula sa Quezon City, yan ang live chika ni Aubrey Carampel. Aubrey. Nelson, kasi simula lang ng concert ni GOT7 member Mark Tuan dito sa Sky Dome at kanina yung kanyang fans maaga pa lang nag-abang na dito sa venue. Excited na ang mga Pinoy agase na mapanood ang first solo concert dito sa bansa ni Mark Tuan na The Other Side na bahagi ng kanyang Asian Tour. Ang fellow agases ready na raw mapanood ang charming GOT7 member na tiyak daw ipakikita ang kanyang performing skills on stage. Kanya-kanya na rin silang bit-bit ng GOT7 light sticks at mga concert merch. Ang ilang fans di naman pinalampas na makapagpa-picture sa stand ni Mark. Ang hindi naman nakabili ng tickets o ang team labas na tuwa na nang marinig ang boses ni Mark habang nagsa-sound check. Ang ilang fans naman dumayo pa galing Mindanao para mapanood ang K-pop idol. From Mindanao po kami. Yes po. From Mindanao, so ibig sabihin bumiyahe pa kayo just for... Yes po. You're a GOT7 fan? Yes po, ever since 2016. Excited ka na makita si Mark? Super po. Anong oras ka pa nandito? Kanina pa pong 9 a.m. po. 9 a.m.? Ba't yes po. For previous po. Ang ilang fans na nakausap natin kanina, sabi nila talagang na-fulfill na raw nila yung Tingi era dahil si Mark na yung huling GOT7 member na bumisita since last year. So, nakumpleto na daw nila yung kanilang mga idols na members ng GOT7. Balik sa'yo, Nelson! Maraming salamat, Aubrey Carampel.
Sabay-sabay na lumusong at naligo sa pool na may yelo ang mga lalaking yan para sa taunang ice water bath ritual sa Tokyo, Japan. Yan ay kahit winter po doon. Gamit ang bucket na gawa sa kahoy, sunod-sunod ang buhos nila ng napakalamig na tubig habang isinisigaw ang kanilang hiling. Kasama sa dasal nila ay makabangon ng Japan mula sa pinsala ng malakas na lindol na tumama noong January 1. Mahigit 30 ang lumahok sa ice bath ritual. Itinuturing itong purification ritual at nagsimula 37 taon na ang nakararaan. Kung kahapon mga barangay sa lungsod ng Cebu ang nagpasiklaban sa sinulog, ngayon naman po mga bayan ng probinsya ng Cebu ang nagpakitang gilas sa sinulog sa lalawigan. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Fe Marie Dumabo, GMA TV, Balitang Bisdak. Fe. Senyor, Pia at Ivan, ilang minuto na lang magsisimula na ang ritual showdown ng sinulog ng lalawigan kung saan 18 grupo ang kalahok. 16 na mga contingents ang magtatagisan mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Cebu. Alas 11 pala ng umaga, mahaba ng pila ng mga tao sa labas ng Cebu City Sports Center para sa ritual showdown. Lalo't comeback performance ito ng sinulog sa lalawigan. Pagkatapos hindi lumahok noong nakaraang taon, ang sinulog sa lalawigan ay parang festival of festivals ng Cebu. Ang 16 na contingents mula sa iba't ibang lugar ang magbibida ng kani-kanilang festival. Tulad nitong sa bayan ng Argao na ibinibida ang Torta Festival. Mga makukulay na halaman at lamang dagat naman ang ibinida ng Katunggan Festival ng bayan ng Tudela. Mapapaindak o mapapasayaw ka rin talaga sa musika ng bawat kalahok. Si Cebu Governor Gwen Garcia makikisayaw sa guest performer na galing sa bayan ng Bilanilla na kilala sa Kabanhawan Festival. Puno ang gilid ng kalsada ng mga manunood ng street dancing. Ang iba may bit-bit na imahe ng Santo Niño. May ilan naman na mismong anak nila ang binihisan, hawig sa Santo Niño. Nagsimula ang street dancing sa Cebu Provincial Capitol. Binaybay ang Osmeña Boulevard papuntang Cebu City Sports Center. Maraming street food vendors sa paligid. Mabenta din ang palamuti sa ulo o headdress na itinitinda sa 50 hanggang 70 pesos kada isa. Ayon sa isa sa mga nagbibenta nito kada sinulog season, excited siya. Lalo na at kumikita siya ng higit kumulang sa 1,500 pesos kada araw. Simula noong January 11 na siyang simula ng Misa Nobenaryo ng Fiesta ng Santo Niño. Para mapanatili ang peace and order, libo-libong PNP, AFP, BFP at mga force multiplier ang nakadeploy. Maliban sa mga local government officials, narito rin ang ilan sa mga senador tulad nila ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa at si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ivan, hindi nagtatapos dito sa sinulog ng lalawigan ang mga cultural activities sa kapistahan ng Senyor Santo Niño dahil ang highlight ang mangyayari sa susunod na linggo, Enero 21, sa Sinulog Grand Mardi Gras. At yan ang latest mula rito sa Cebu. Balik sa inyo dyan, Ivan. Fe, nakita ko lang kanina sa video mo may mga nakapayong. Kumusta lagay ng panahon ngayon at ngayong gabi? Ano ba yung forecast? O ba ulanin ba ang ating pagdiriwang ngayon? Ivan, kanina hapon, naranasan natin ang mga panakanakang pag-ulan pero ngayon mabuting ang panahon na at ayon naman sa pag-asa na mabubuting panahon ang ating maranasan ngayong gabi lalo na at magsisimula pa ang ritual showdown. Ivan? Buti naman para ma-enjoy ng mga bumisita dyan. Panigurado maraming turista dyan. Ano? Oo nga, at maraming nanonood dahil ang dami palang magko-compete dyan sa kompetisyon. Nako, ma-enjoy mo yan, Fe. Pit Senyor! Maraming salamat kay Fed Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. At mga kapuso, Disyembre pa lang daw, narinig na raw ni Senadora Amy Marcos ang tungkol sa People's Initiative. Pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Nauna nang sinabi ni Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit ng mga pirma para sa Chacha o Charter Change. Sa panayam ng Super Radio DZWB, ilang beses binanggit ng Senadora si Speaker sa panayam.
Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. So, mukhang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise. Talaga lahat tayo na. Surprise sa PIPI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Sabi pa ng Senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Sinubukan puli namin kunin ng reaksyon ni Romualdez pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan. Naghain na ng resolusyon si Senadora Marcos para imbestigahan ng umano'y signature buying para sa Chacha. Ang Makabayan Block may inihain ding resolusyon para mag-imbestiga ang Kamara. Nitong Biyernes, isiniwalat naman ni Congressman Raul Manuel na December 15 pa nung nakaraang taon nagsimulang gumulong ang kampanya para mabagong saligang batas. Target daw ng mga kaalyado ng Pangulo na magdaos ng plebisito sa Chacha sa buong bansa bago magsona sa Hulyo bilang panregalo daw sa Pangulo. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayagang Malacanang kaugnay nito. Katatapos na po ng eleksyon sa Taiwan at nagwagi muli ang partidong nagsusulong sa kanilang pagiging independent o sovereign state. Pa-President-elect na po ngayon ang kanilang Vice President na si Lai Ching-te ng Democratic Progressive Party o DPP. Ikatlong termino na ito ng DPP ang partido rin ni outgoing President Tsai Ing-wen. Ayon kay Lai, nagtagumpay ang mga Taiwanese na labanan ng anyay intervention o pakikialam ng external forces. Determinado rin daw siya na pangalagaan ng Taiwan mula sa mga banta at pananakot ng China. Bago nito, kinontra ng China ang kandidatura ni Lai na anilay isang dangerous separatist. Probinsya kung ituring ng China ang Taiwan at handa raw silang i-reunify ito kahit gumamit ng dahas. Bumati sa panalo ng DPP si US President Joe Biden pero ipinahayag niya ang dati ng posisyon ng Amerika na bagamat handa silang protektahan ng Taiwan, hindi nila suportado ang independence. Negosyante patay sa pamamaril. At kabi-kabilang sunog ang naiulat sa mga probinsya. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Babaeng negosyante sa Isulan, Sultan Kudarat, patay sa pamamaril. Ayon sa mga otoridad, sakay ng kotse at paalis na ng bahay ang biktima ng pagbabarili ng dalawang lalaking nakamotorsiklo noong Biyernes. Tumakas sa mga salarin. Dead on arrival sa ospital ang biktimang tinamaan ng mga bala sa leg at balikat. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pagpatay. Kabi-kabilang sunog! Sa Santa Elena, Camarines Norte, isang pampasaherong bus ang nagliyab. Wala namang nasugatan sa sunog na inaalam pa ang sanhi. May nasunog ding compound ng Home for the Blind sa Bacolod City. Nadamay ang 5 bahay, kaya nasa 29 na pamilya ang nawala ng tirahan. Wala namang nasaktan sa sunog na tinitignan kung dahil sa problema sa linya ng kuryente. Sa Quezon, kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang lalaking nandukot at nambugbog ng 2 batang babae na inakala niya mga manika. January 6 nang bugbugin ng 23 anyos na suspect ang mga biktima sa isang gubat sa Sariaya, Quezon. Patay ang isa sa mga bata. Nakatakas naman ang isa pa. Paglilinaw lang din po, mali ang naipakita naming litrato noong nakaraang linggo ng crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ng bata. Nakakulong na nga sa ngayon ang suspect at hinihintay ang resulta sa pagsusuri sa kanyang mental condition. Full of energy ang first night ng follow tour concert sa Bulacan ng Korean pop group na 17. Dumagundong ang buong Philippine Sports Stadium sa powerful performances ng SVT. Wala man sina S-Coops at Jonghan, di naman binigo ng Sebong ang Philokarat sa kanilang overflowing charisma and swag. Truly on fire ang kanilang vocals and dance moves. Face card never declined din ang hot visuals ng grupo. Siyempre, di nawala ang kanilang never-ending Adjo Nice. Bahagya namang nag-worry ang Karats nang sa kalagitnaan ng concert ay hindi na nakapag-perform si Sung Kwan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero worry no more dahil sa kanyang Wever's post, inassure ni Sung Kwan na he survived. At ready na ulit siya para sa day 2 ng kanilang concert tonight.
Wedding ina. Officially Mrs. na si Sparkle star Balin Montenegro. Glowing in her sparkling white off-shoulder gown si Balin as she walks down the aisle sa kanyang special day. Pinusuan din ang sweet exchange of I-do's nila ng kanyang now husband na si Riel Manuel. Present ang ilang Kapuso stars gaya ng katambal niya sa Balitang Inaskit na si Charis Solomon, Carla Abellana at kababol na si Michael V. Chika Minutes/Usapang Pets ang peg natin ngayon dahil abot kamay na cuteness ang hatid ng isang aso na may kakaibang reaksyon sa isang awiting tatak kapuso. Huwag aking tala sa gabing madilim. Kapag naririnig ang OST ng Kapuso Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap, todo react ang multi-shih tzu na si Panda na tila may bombastic side eye pa. Kwento ng kanyang fur parent sa kantang Sagot na Dalangin Lang daw may ganitong aliw reaction si Panda. Sa isang video mukhang na LSS na rin si Panda na animoy nakikipag-duet pa sa kanyang fur parent sa pagkanta nito. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Susunod na po ang Sparkle You #Soundtrip. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.